So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, pag-usapan ngayon natin itong tao na nagpapakilala na asawa daw ni Sara Duterte. At sila daw po ay kinasal noong taong 2017. Bali nung mga panahon na yon, si Sara noon ay mayor ng Davao City at si Digong pa yung presidente natin noon. Bali, hindi po siya si Manscarpio. At hindi rin po siya lalaki. So, babae po siya. So, ito po yung picture niya, no? Okay. Actually, no, malamang karamihan po sa inyo na hindi naman po kaila na si Sara po talaga ay nababalita na isang tibo or lesbian. Well, wala tayong problema dun, ha? Don't get me wrong, ha? Pero ang point natin dito, na pag-uusapan lang natin to kasi po si Sara is public servant. Di ba? Si Sara po ay isang politician at open po yung kanyang buhay sa madla. So, bale, maraming balita tungkol sa kasarian ni Sara, no? Na siya daw po ay isang AC/DC, siya daw po ay isang tibo, syota niya daw po si Zulaika Lopez, at ngayon, meron pong lumabas na nagsalita. Ito po, yung babae po na yan, si Jagger. Jagger at ang pangalan nito, no? Na sinabi niya nga po na siya daw po ay kasal kay Sara noong 2017. So, balikan natin maya-maya yan, no? Pero mga streetwise, no? Ito meron kasing admittance si Sara nung eleksyon. So, tinan nyo to, no? Ito, bali 3 years ago to na balita. Nung eleksyon to, no? 2022. So, Sara Duterte, I cut my hair short when I want to be a man. Okay, ewan ko lang, no? Pero, saying she's also a part of a lesbian, gay, bisexual, transsexual, LGBT community. Sabi ni Sara yan, Vice Presidential candidate Inday Sara Duterte Carpio said, Thursday she cut her hair when she wants to be a man. O, di ba? Ganun ba yung pagiging tibo? Pag babae ka, paputulin mo lang yung buhok mo tapos lalaki ka na. Ganun ba yun? Parang sira ulo talaga to, no? So sabi dito, speaking before the LGBT group of LGBT Filipinas in Quezon City, Duterte Carpio recalled an encounter with supporter during her campaign. Okay. So sabi dito, sabi niya, ito na naman yung mga sabi-sabi niya ni Sara na alam mo naman kabullshitan, no? Sabi niya, hindi, mahal ka namin dahil mahal mo ang LGBT. Sabi ko naman sa kanya, paano hindi ko ba mamahalin ng LGBT? LGBT din po ako. Sabi ni Sara yan. So, syempre, mga kababayan, no, alam ko namang, ito kasi may report dito sa News 5. So, panoorin natin. Okay, so ito yun Duterte na miyembro rin siya ng LGBT community. Paano hindi ko ba mamahalin ng LGBT? LGBT din ako. Sa gender stereotyping, nakikita ninyo, maikli ang buhok ko. Gusto ko po maging lalaki niyan. Kapag ayaw ko na po maging lalaki, pinapahaba ko po ang aking buhok. So, ganun ba yun? so, ganun pala, no? Kapag, ewan ko lang, tanga rin pala to, no? Tanga pala to, no? Actually, mga kababayan, no? Hindi naman po ganun yun. So, ang alam ko talaga, no? Pag LGBT ka, maraming klase po yan, di ba? Merong silais, merong BI, meron talagang transgender, no? Pero yung sinasabi nga ni Sara na siya daw po yung parte ng LGBT, tapos pag ginugupit niya raw yung buhok niya, magiging lalaki siya, pag pinahaba niya, babae na siya. It doesn't work that way, Sara. Boba ka talaga, no? Pero by the way, balikan natin yung pagiging tibo ni Sara, no? So, continue natin. Sinabi ng alkalde sa Quezon City sa harap ng LGBT Pilipinas na nag-endorso sa kanya. Welta naman ng grupong Bahaghari, ang pagiging bahagi ng LGBTQIA+ community ay hindi parang costume lamang na sinusuot kapag may eleksyon. Huwag daw magpabudol. Galawang trapo rin daw si Mayor Sara para lang makuha ng boto. Dagdag pa ng grupong Bahaghari, hindi nila nakakalimutan kung paano pinagkaitan ng kanyang amang si Pangulong Duterte ng Hustisya, ang transgender na si Jennifer Laude, at kung paano ginamit ang pagpapalaya sa pumatay sa kanyang si US Marine Joseph Scott Pemberton kapalit ng bakuna. Naalala ko yun, no? Yung sinabi nga po ni Harry Roque noon, na palalayain daw po yung na pumatay nga po dito kay Laude ba yun? Laude, yung transgender, para daw makakuha daw po ng bakuna ng COVID. Di ba? Kita mong kabulshitan talaga Digong, no? So, by the way, mga kababayan, no, balikan po natin yung nagbanggit na siya daw po ay asawa ni Sara. Okay. So, ito siya, no? Taga lang. Pinakita yung picture,
So, ito yung picture niya. Okay? Actually, ano rin siya, babae din to no? May lang yung buhok eh. So, ito yung admittance niya, no? Tinoy, panoorin nyo to, no? Ito yung video. Ito. Okay. Sa mga nagtatanong po sa amin kung totoo po yung bali-balita that ako po at saka si Inday Sara Duterte, the Vice President, Ayan na, malinaw ha. Ako at si Inday Sara Duterte, the Vice President, no? got married a long time ago. Kinasal kami noong 27, June 2017. Totoo po yun, but ang tagal na ho noong 2017 pa po. So, totoong kasal ho kami. And, yun po. Something you should know on a Thursday. Para may saltik din, no? Hindi kasi, sabihin na natin tong video po na to, ginawa niya ngayon taon, 2025. So, matagal na raw po yung 2017. So, pag kinasal ka, ganun pala yun. Yung 8 years, matagal na pala, no? Tagal na nun. 8 years ago, kasal kami. Well, actually, ni-research ko tong tao po na to, no? So, siya po ay si, ano bang pangalan nito? Jagger Clinton. Pero nagtataka lang ako yung pangalan niya kasi dito sa uniform niya, iba eh. Ano ba pangalan niya dito? Teka lang ha. Matagi. Matagi ba? Oo. So, well, ewan ko lang, no? Pero, by the way, mga streetwise, no? Hindi naman po kasi ito yung first time, tulad ng sinabi ko nga kanina, hindi naman ito yung first time na talagang nababalita na si Sara po talaga ay bisexual. So actually, walang problema po doon. Ulitin natin na wala pong problema doon. Pero syempre, bilang isang public servant at, di ba, nakabuyang-yang yung buhay mo sa publiko eh. Kaya natin ito na pag-uusapan. And by the way, sinabi rin po ito ni Montulfo na itong si Zuleika Lopez nga daw po, no, yung aid or ano, kanang kamay ni Sara Duterte sa pagnanakaw nga po ng confidential fund, di umano, syota daw po ito ni Sara, si Zuleika Lopez. And by the way, no, ang nakakapagtaka rin kasi dito mga streetwise, bakit hindi po natin nakikita na magkasama si Sara at si Man Scarpio? Doon lang po talaga ako nagtataka eh. Huli natin silang, ako lang, hindi talaga eh. Hindi talaga. Oo. Tuwing merong gathering, kapag si Sara pupunta sa ibang bansa, hindi po nakikita si Mans. No? So, naalala ko tuloy itong video na ginawa ko nung nakaraan. Actually, last year pa to, nag-viral nga to eh. So, ito, no? Ito yung video na yan. Teka lang, anin natin to, no? Ito. Yan. Hindi yan, ito yan. So, December 30 ko pala ito na-upload doon, December 30, 2024. Actually, nag-viral siya, no? 100,000 views. So, dito ko pinakita nga po na itong si Sara at si Man Scarpio, parang nandidiri po sa isa't isa. No, yung, hindi ito para, ito ipapaalala ko lang to, no? Ito yung video na to eh, pakita ko sa inyo, no? Ito yan. So, ito, mayor pa si Sara nito. Mayor pa si Sara nito. So, birthday ni Sara to. So, pumunta si Mans dun po sa opisina ni Sara para batiin nga po ng happy birthday yung asawa niya. Well, syempre, sweet, di ba, mag-asawa, natural lang yun, di ba? Pero, ang nakakapagtaka dito, ito, tira nyo to, ha? Oh. Happy birthday to you, di ba? So, sabi ng mga tao, kiss, di ba? Oh. Si Man Scarpio parang naduduwal. Hindi, parang namin siguro yung bunganga, no? Bad breath ba ako? Parang ganun eh. So, tinan yung reaction ni Sara. Di ba? O, di ba? Ayan, no? Nalikuran, pinahiya yung asawa. So, ano ba gusto mo? Si Jagger. Sino ba gusto mong halikan? Si Jagger, tsaka si Zuleika. No, syempre, napahiya yung asawa. Tinan mo yung itsura, no? Yung reaction ni Man Scarpio dito. Ikaw talaga, gaga ka talaga, sira ulo ka, bahala ka sa buhay mo. O, di ba? So, yun. Walang yan. And then, ewan ko lang ha. And then, by the way, nagkataon lang din to, no? So, kanina rin po, nakita ko rin po yung content. And then, hindi ko naman nakita. Kausap ko si Mike.
si Mike Cervera, no? Na meron din daw po siyang balita na si Sara daw po talaga tibo. So hindi ko pa napapanood yung content niya, pero ang alam ko content niya na 'yon. Hindi ko pa napapanood pero nagkataon lang talaga 'yun Nagkataon lang na yun din yung content ko ngayong oras po na to. Okay. So kayo po ba naniniwala ba kayo na itong si Jagger, anong tsura ni Jagger? Jagger pangalan niya, Jagger Clinton eh. Saan na ba yun? Wait lang Remove natin. Ito. Yan. So kayo ba naniniwala ba kayo na itong si Jagger Clinton nata, ito yan. Totoo nga pong asawa ni Sara. No, so ano yan, bigamy. Di mag-asawa daw sila eh. Sabi niya okay ba naniniwala ba kayo dito o baka nagpapapansin lang to? Pero syempre, ang nakakatawa dito is nalilink na naman po si Sara sa isang relasyon sa kapwa niya babae. At hindi po ito yung first time. Di ba? So, ako lang. So, yan, so, mixing topic na naman po ito, no? So, kayo po, ano po masabi nyo nga po dito sa chismis natin ngayon. Actually, dito chismis, kasi may admittance, May admittance yung Jagger, Di ba? So, ayun at saka hindi po ito yung first time na nabanggit si Sara, no? Simon Tulfo, nabanggit na rin po si Sara. Simon Tulfo, nabanggit na rin po si Sara, nakarelasyon nga po si Zulaika Lopez daw. Tapos ngayon, may lumalabas na naman po ngayon na itong babae po na to. Si Princess Jagger Clinton ata pangalan nito. So, kung Clinton apelido nito, malamang Amerikana to, no? Amerikanong Bisaya. Malamang sa Amerika sila nagpakasal. Ewan ko lang pero speculate lang tayo. So comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. Siyempre, yan po sa Team Replay. Pa-like, pa-subscribe. Hindi makalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So, thank you mga kababayan. Kita na ulit tayo sa susunod nating content. So, thank you, salamat, and babush!